Hi guys! Na-experience niyo din ba yung madalas kong na-experience na laging nagigising sa sa hating gabi mula alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw? Kasi ako talaga guys, parang habit na lang sa akin kasi halos talaga gabi-gabi, ganun talaga ang gising ko. Nung una, nagtataka ako kung anong ibig sabihin, bakit ako nagigising ng ganong oras. Kasi syempre, nung una, wala akong idea kung anong nangyayari sa akin. Kahit na late na akong natutulog, ganun pa rin yung gising ko. Minsan nakakairita kasi syempre, di ba, lalo na kapag yung may edad ka na, ang hirap na matulog ulit kapag nagising ka ng alanganin sa oras, pahirapan na sa pagtulog. Kaya ako talaga nagtataka ako hanggang sa isang araw, na pag-alaman ko na may pala siya, may kahulugan pala siya. Ang itatakil ko dito guys, yung spiritual meaning ng kung bakit nagigising tayo ng ganong oras. Kung may mga health problems kayo or may mga health issues kayo, ibang usapan na yun guys. Basta ang share ko sa inyo yung spiritual meaning niya, kung ano nga ba yung ibig sabihin. 'Di ba? Kung kayo mga God believers kayo, na-experience nyo na tuwing hating gabi talaga hanggang alas 3 yan, nagigising kayo kahit na hindi naman kayo dapat magising ng ganong oras, pero talagang parang sa pilitan na nagigising kayo. Base sa napag-alaman ko guys kasi yung mga oras na yan, yung alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, yan daw yung tinatawag na demonic hour o di kaya evil hour. Sa mga oras daw na yan guys, nagsasagawa ng rituals or nagkakas ng spells yung mga evil people, yung mga witch na yan, yung mga magician na yan, o kung sino pa man yung nagkakas ng mga ng mga rituals at saka spells. Sa ganong oras nila sinasagawa yung kanilang rituals. Alam nyo ba kung bakit? Base sa napag-alaman ko guys, sa mga oras daw na yan, malakas daw ang kapangyarihan ng mga evil people na yan guys. Kaya siguro diyan nila sinasagawa, kasi bukod sa yung ginagawa nila ng rituals o ginagawa nila ng spells, tulog, 'di ba? Walang kalaban-laban, walang kamalay-malay na ginagawa na ng rituals, ginagawa na ng spells, para siguro tatalab ka agad yung kanilang rituals. Kasi syempre ikaw tulog ka, ano bang malay mo na ginagawan ka na ng rituals o ng spells pala, 'di ba? Wala kang kamalay-malay, kaya paano mo maipagtanggol sarili mo? Paano mo madipinsahan ang sarili mo, 'di ba? Hindi. Kaya ka nagigising ng ganong oras kasi dahil mahal ka ni God, bilang anak ng Diyos, mahal tayo ni God. Ang ginagawa ni God, iniingatan niya tayo, ginigising niya tayo ng ganong oras kasi si God alam niya kung ano yung mga nangyayari kahit sa dilim, 'di ba? Nakikita niya kung anong nangyayari sa dilim, na yung mga hindi nakikita ng mga normal na tao, nakikita ng Diyos lahat 'yan. Naririnig niya kung ano yung mga pinaplano sa atin ng mga kaaway natin. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, ginigising niya tayo para maingatan tayo, para maalarma tayo, para halimbawang may nagkakas ng rituals o spell sa atin, madipinsahan natin yung sarili natin sa pamamagitan ng pagdadasal, 'di ba? Yun yung purpose guys. Kaya nakalagay dito, ko yung Bible na iniingatan tayo ni God, kaya niya tayo ginigising ng ganong oras. Psalm chapter 121 verse 2 to 3, nakalagay dito, "My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber." O diba? He who keeps you will not slumber. Ibig sabihin, hindi natutulog si God. Ni-idlip, di ba? Slumber, ibig sabihin, idlip yan. Hindi siya naiidlip. Kasi iniingatan niya tayo, binabantayan niya tayo habang tayo ay natutulog. Kaya kapag alam niya na may gumagawa ng may nagbabalak yung kaaway natin, nagawan tayo ng masama, pinoproteksyonan niya tayo, ginigising niya tayo para madipinsahan natin yung sarili natin. Kaya kayo guys, kung nakaka-experience man kayo ng tulad ng nai-experience ko, na nagigising kayo ng ganong oras, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, huwag nyo nang piliting matulog ulit guys. Huwag nyo nang ipilit sa sarili nyo na matulog ulit. Kakaiba pa naman ang pakiramdam kapag nagigising kayo ng ganong oras. Alam nyo talaga sa sarili nyo na hindi normal na pagising yon, kasi
parang nanghihina yung katawan nyo, tapos masakit sa ulo guys. Ako ilang beses na talaga na nagigising ako ng ganong oras, masakit yung ulo ko, tapos nanghihina yung katawan ko. Kaya advice ko sa inyo, no, kapag kayo nakaka-experience ng ganon, bumangon kayo guys, pilitin nyo magdasal, magpray kayo, tapos yung mga words ni God na panlaban nyo talaga sa kaaway guys, yan ang isa sa panlaban natin sa mga kaaway, para ay hindi matuloy yung kanilang binabalak, kung ano man yung binabalak nila sa atin, hindi yan matutuloy kapag tayo nagpipray, dahil prayer nga ang panlaban sa kanila. Kung malakas ang kapangyarihan nila sa ganong oras, hihina yung mga kapangyarihan nila kapag tayo din ay dinipinsahan natin yung sarili natin through prayer at saka words of God. Kaya yun talaga ang purpose ni God, kaya ginigising niya tayo sa ganong oras, para para magiging aware tayo sa ginagawa sa atin ng mga kaaway natin guys. Kaya kayo guys, kayo na mga nakaka-experience ng ganon, suggestion ko nga sa inyo guys na wag na kayong bumalik sa pagtulog, kasi hindi nyo alam kung ano yung kasunod na mangyayari kapag pinilit nyo sa sarili nyo na matulog pa rin kayo sa kabila ng mga nararanasan yung ganon. Kaya ang gagawin nyo na lang, bumangon kayo, magpray ng taimtim, tapos yun nga, magbasa ng ng mga words of God para layuan kayo ng evil at saka yung mga demons niya nagbabalak ng masama sa inyo. Lalayo at lalayo yan guys, basta basta na alarma kayo at nakapag-pray kayo, nakapagbasa kayo ng mga words ni God. Yun lang naman guys, yun lang naman yung aking ma-share sa inyo sa araw na ito guys. Sana may natutunan kayo. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone. Bye-bye.